After 30 minutes, binalikan namin. Kompleto. Nandyan. So, bakit ganun yung ano ko? Opo. Hindi na sila napakasimpleng tao. Hello everyone! Welcome back to Pages and Beats. This is Sister Gina from the Daughters of St. Paul. Sister Rain, kumusta na po kayo? It's been a while. Matagal pa ako nawala. Kilala niyo pa ba ako? Sister Gina, welcome back sa ating show. We're glad to have you back, Sister Gina. Thank you Buti very naman much. Talagang nakabalik ka ulit, Sister Opo. Gina. At sigurado, Sister Rain, marami po kayong ganap, marami po kayong stories to tell habang nawala ako. Yes, oo nga, Sister Gina. But ngayon, sobrang excited din natin kasi mas maraming ikikwento yung ating guest, Sister Gina. Yes, we're very fortunate to have with us napakagaling na storyteller. Yes. Walang I iba, agree. si Father Reg Mamaril. Meron po siyang 2 books Yes, sa ito. Paulines Publishing House. Share ko lang, Story ko Lord, Volume 1 and Volume 2. Father, welcome to our program, Pages and Beats, and we're happy to have you here with us. Hello po, Sister Gina and Sister Rain. Thank you for having me here. At excited na rin po ako para sa oras na ito to tell you stories about my book and yung susunod pang book. Yes, merong something is cooking. Father, yung book mo is, it contains real life stories Yes. from real people, and of course, ang bida is the real God, our Yeah. real God. Oo. Yes. Kaya Father, excited kasi kaming marinig yung mga stories na yan. Pero behind the stories, please introduce yourself to our mga guests, Father. Sino ba si Father Reg? At ang iyong unique nickname, Father, explain mo, Pa-Reg, di ba? Pareg. Pa-Reg. Reg. So Yes. my real name is Reginald Mamaril. Father Reginald Mamaril. I'm from Los Baños and already 22 years in the priesthood. Wow. And I'm currently assigned in Calamba City, San Pedro Calungsod Parish, no? So 7 years na ako doon sa parish and then going 8 and hopefully hanggang doon para sa ibang parish assignment naman. Father, we are looking forward to your silver. yes. nga. Yeah. Sacerdotal Lapit Please pray for me. anniversary. Kaya, 3 years na lang. Lapit na. So, Oo. yung name ko ay pinaiksi. Yung Parej, the story behind the name Parej is because I'm working with the youth for 10 years. No, I was working with them for 10 years, for a decade. And then they are calling me Padre Reg, no? Or kaya Pads, Padre Reg. So, merong nagsabi na, bakit Padre Reg, parang short term na lang natin, Parej. Pa-Reg na lang. Parej. Diba? Padre Isahan Reg, na lang. Padre Reg. Napaka-unique, Father. Ikaw lang talaga ang Reg. Pa-Reg, diba? The one and So, only. yun. Pero Father, yung iyong book ay meron palang award. Yes. The Best Inspirational Book sa Cardinal Sin Catholic Book Award in 2024. 2024. So congratulations. Ay, thank you. Congrats, po. Father. Yan, so Father, paano ba nagsimula ang lahat? What inspired you to write these 2 books, na ba? Naging una muna itong volume 1, tapos nung nabuhay yata ito nung pandemic, which you will talk about later. At tapos dumami palala yung stories, nagkaroon ng volume 2. Yes. And aabangan natin yung volume 3. Volume 3. Yan. Na on the way. Oo, yan. On the way. Balita ko may cover Malapit na na. daw, Yes, Father. Lapit na. yes. Oo. Pinakita na sa akin. At excited ako kasi ang ganda nung cover. Cover pa lang yan. Cover pa lang yan. Cover pa Cover lang pa yan. Mas maganda ang content. Yes. Pero ang lahat ng to nagsimula nung pandemic. I was invited to give a talk online. And then, so as I was preparing for my talk, I need to put some stories
And nung inisip ko kung ano yung story ay napatawa ako. Ako mismo pinagtawanan ko yung sarili ko. At sabi ko, why not to write all my humorous stories na talagang nangyari, that really happened to me. So yun yung simula, no? Yung simula. Kaya nga yung share ko lang, story ko Lord. Yun. So, Kasi ang ganda nung book mo, Father, kasi 'di ba, yung share mo yung experience mo, and yung then story ko Lord, Oo. yung story ko Lord, yung Sa story. volume one. Volume Tapos yung share ko lang is the lessons about life. Oo, yan. Oo. Tapos ang ganda nung book kasi, ito po, I'm not sure kung makikita, pero every chapter nandun yung story and yung sharing ni Father. May Tapos sketches pa. may sketches, illustrations, and then you Illustration. have the space to write your own reflections. Oh, okay. Diba? So, ang ganda talaga nung book. Tsaka, lalo na for all ages kasi malaki din yung sulat niya. So, talagang bata, matanda, teenager, talagang makaka-relate. At ako talaga, nabasa ko yung mga ibang stories dito. Talagang nakakatawa talaga yung mga stories ni Father na akala mo nakakatawa lang siya, pero pag nalagyan na nung reflection ni Father, wow, talaga na palang even in the pinakasimple, pinakapayak na pangyayari sa buhay natin, di ba? Pero yung stories talaga, Father, that is one of the best tools to teach a To teach, lesson. No? yes. Kasi parang ma-impress, may impact, iba ang impact kung stories siya. Kaysa casual, lang talaga, reflection or homilies, lalo na sa homilies, ang daming mga tao na mas nadadala nila, baon nila ang story kaysa gospel. Pero which is also good. So, Father, habang nagsusulat kayo ng mga experience na to, how was your experience nung binabalikan niyo po yung mga kwento na yan? So yun, katulad nga ng nasabi ko, pinagtatawanan ko yung sarili ko. Pinagtatawanan. And that was during pandemic, no? Oo. Na kung saan ay napaka-gloomy ng mga Yes. ng mga tao, wala kang so I decided to write those humorous stories. And then sabi ko, ang dami nito. Pwede itong isang book. Pagkatapos nilagyan ko lang nung mga lessons about faith, about the life, ganyan, about the church services. So yun, and that's it. Now, I compiled it and then submit it to Pauline's Publishing House. Yes. Yes. Father, napaka-rich ng imagination mo. Kasi hindi ka talaga makagawa ng good story kung wala yung imagination, di ba? So what is your best time to write stories or because that was pandemic. pandemic? No, Wala masyadong ganap. Walang masyadong ganap. Maraming time si Father. Daan kong time, ganyan. So, I think itong first Yung book volume ko one. ay nagawa ko lang for about 2 weeks. Wow, ang galing. Oo, 2 weeks. Talaga? Oo. Ang galing, Father. Or about mga 18 days, mga ganyan. Yes. Oh, ang bilis. Talagang Holy Spirit talaga Yes, yung yes. talagang dire-diretso yung pagsulat. Diretso. So talagang blessing in disguise po yung pandemic sa inyo, Opo, Father. opo. No? Kasi before that, did you ever think na, kahit siguro nung bata kayo or nasa seminary kayo, naisip nyo ba na, ay, parang gusto ko magsulat ng libro? No. Hindi talaga. No. Ang galing. No. Opo. So yun ang magandang nangyari during pandemic. Opo. Parang lumabas yung talent mo. I think it's a gift, Father. Na No, na-discover mo talaga. lang Yeah. during pandemic. Ang It's a galing. gift. Opo, Father. Tsaka, yun nga po, no, parang hindi nyo naman plano, pero nanalo bigla ng award. yes. So, Oo. did you expect na parang, how was your, Father, nung the books started to be parang received well by the readers, tapos nagkaroon pa ng award? Very obedient kasi ako kay Sister Rejoy. Father, punta ka dito. Ay, Punta ako. Oo. Tapos, yun, basta tinawag na lang yung pangalan.
talaga? So, Oo, yun na po. ayun. Kamusta pa yung reception ng inyong mga parishioners, ng family mo? Ano pong reaction nila? Oo, yun. Na talagang tumatawa rin sila. Yun. Pero this time, kasi hindi pa ako masyadong pinalalabas yung mga libro. Sabi ko, this time, pagka lumabas na yung third, yung book 3, volume 3, ay pupunta na ako to promote these 3 books. Oo. Kasi ang hirap namang puntas ng Isa Sayang. Isa-isa lang, pa isa-isa. May Dapat. tatlo. Oo. Para kasi as a parish priest, ang hirap Schools. lumabas Ay, oo, sa Father. Tama. parish. I have my own parish. So, But you're invited from time to time to give talks. yes. Or, Especially that's a when good I bit. was young priest. Okay. A young priest. I was laging talk, give talks, ganyan. Father, when you submitted the manuscript to Pauline's Publishing House, iniisip mo ba na, okay, this will do good to the people? Kasi talagang ako mismo tuwang-tuwa or ganun ba? Did you have that in Gusto ko lang mind po na, ng memorabilia. Yun pala yun, Father. okay, To compile talagang, those. Oo, mga stories. Oo. Compile. Kasi nga, di ba, Father, talagang yung story niyo po is really finding God in ordinary life. Yes. Yun po yung talagang makikita mo na yung mga moments na minsan nagbe-bless kayo, tapos meron ng mangyayari doon ng mga nakakatawa. may story na. May story na, yung encounter niyo with your parishioners, o yung mga altar servers inyo, yung mga ganyan, Father. So, in your personal life, Father, how does God speak to you in those ordinary moments? Maraming time na talagang sasabi, ano yun? I think this is from God na tinatawag ako, ganyan. Yung bang halimbawa, simple na inspire ako dun sa isa kong kaklase Oo. na bakit nagsasakristan siya. Tapos sabi ko, makapagsakristan nga din ako. Pagkatapos, hindi ako tinanggap. Talaga po. Boss, strict. Strict ang parish Alam niyo priest kung- mo, hindi ka Yes. tinanggap. Bakit daw, Father? Kasi, ang liit-liit ko daw. Okay. Ang liit-liit ko Mga ilang daw. taon ka niyan, Father? Ay, sorry po. Mga ilang taon ka niyan, Father? Mga grade 6. Grade 6? Grade 5, grade 6, ganyan. Eh, bakit Eh, yung biglang kaklase ko- tumangkad ka? yung kaklase ko, tinanggap. Oo. Pagkatapos, sabi ko, kaya ang wish ko na lang, sana tumangkad din ako nung Wow! katulad nung kaklase ko. Pagkatapos, for that second time, hindi na naman ako tinanggap. Uy, Dahil grabe. hindi daw kasya yung mga sutana. O baka mas ganyan. mahaba yung sutana. Sabi ko, gusto kong tumangkad nung Kumain ka ta ng Star Margarine pa. Pagkatapos, yun, lumaki ako ng kaunti, pero mas malaki pa rin yung ina-aspire ko. Ngayon, nung tumangkad ako, hanggang dito ko na lang siya. Talaga. Pagkatapos, sabi ko, gusto ko lang maging sakristan. Pero anong nangyari sa akin? Ginawang pare. Oh. So doon ay nakita ko yung mga napaka-ordinaryo na napakahaba ng panahon, pero if you're going to realize it to go deep, sabi ko, naandun lagi ang Diyos. Pero Yung Father, mga hindi ka bagay-bagay. na-discourage ha? Twice ka na-reject. Yun nga po, naandun nga ang Diyos. Yeah, oo. Naandun po ang Diyos na, sige, okay lang yan. Balang araw, mas tatangkad ka pa dyan sa Pare ka, hindi ka na sa Kristan. Hindi ka na altar service. Ang nakakatawa doon, yung nagbigay sa akin ng inspiration. So, nakuha ko siya na lay minister. Wow! Ngayon, ng parish. Okay, oo. Pero maliit pa rin siya. Pero nakwento mo ba yan sa kanya, Father? Yes, wow, yes. ang galing. Ang galing. Kasi nga, di ba, Father, parang God really speaks to us, not just in the spectacular Yes, miracles, but really in our everyday life. Pero when you realize it, later on,
Tingnan mo nga naman, no? Oo. Pero Father, ano sa tingin ninyo, bakit, kasi syempre, pari po kayo, you're really parang immersed in the sacraments, talagang napapaligiran po kayo ng presensya ng Diyos, kumbaga. Pero para sa mga ordinaryong tao po na nanonood sa atin ngayon, Father, sa tingin nyo, bakit minsan madalas mamiss natin yung presensya ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay? Kasi when we focus too much on ourselves, Ayun. ay wala nang space si God. Pero kapag hinahanap mo lagi si God o si Jesus sa mga ginagawa mo, talaga mag-struggle ka, meron ka, although may struggles, pero no, basta naniniwala tayo na naandyan lagi si Jesus. Kasi nga, God is with us always, no? Emmanuel, no? So, yun yung, pero kapag ka focus lagi sa Self, sarili. So, yun ang... So, kailangan talaga ng personal relationship with Yes, God oo. para maging effective sa ministry. Ano, Father? Pero Father, kasi napaka-busy mo sa parish, may time ka pa ba to have, to commune with God? Kaya, To deepen your personal relationship? Paano mo i-divide yung time mo? yung everyday, kasi sabi ko kasi nung bata ako, napakatamad ko mag-aral. Ngayon, ewan ko ba, bakit dito ako nilagay ni Jesus sa ministry na ito, na kung saan ang haba-haba na nga ng pag-aaral, pagkatapos mo ng pag-aaral, araw-araw kang mag-aaral tungkol sa kanyang salita when you give, because when you give homilies, kinakailangan mong mag-reflect, mag-pray, pagkatapos magnilay-nilay. At doon lumalalim. Yung kaya nga sa every aspects ng mga sa buhay natin, no. Hinahanap ko si God. Bakit? Hinahanap ko si Jesus. Bakit? Yun ang ibibigay ko eh. Yes. Kaya nagbubuo doon sa mga stories na yon. Hinahanap ko si God doon. Hinahanap ko ang Diyos. Kaya yun ang binibigay ko. Yun. Kaya mahalaga sa akin yung stories. Kaya sensitive ko sa mga encounter, mga kwentuhan. Na talagang kahit simple na bigla kayong masastruck na, wow, God was there. Meron po kayong practical way, Father, na parang ginagawa nyo everyday, na parang to put you kind of in that disposition na parang today I will see God, or do you have a mantra or something na personal practice nyo that you could share to our viewers para matulungan sila na hanapin si Lord sa pang-araw-araw nilang buhay? Ordinary. Ordinary. Napaka-ordinary, yung ordinary things na conversation, ganyan. Nagre-reflect ka agad sa akin. I think gift to na nakikita ko na na-integrate ko yung mga prayers, yung pag-aralan ko dati. Yun, yung mga pagiging mabuti. So na-integrate ko when I have this conversation with someone, or kung ano man, nagta-travel man ako, ganyan. So lahat. And I think, yun ay gift sa akin ng Panginoon sa mga ordinaryong bagay at mga experiences. Bakit ba lagi kong naisasama si Lord? So babad po kayo sa mga tao, ordinary events of life. Father, may mga moments po ba na masasabi mo na may sign ang Panginoon to let you do something greater? May mga ba na push ka to yung sort of spectacular event? Oo, Na nasabihin mo kakaiba talaga ito. Oo, opo. Meron. There are several times, minsan, several times na akala ko ang galing-galing ko, Halimbawa sa homily, Opo. talagang pinaghahandaan ko yan.
ganyan. Pray ako, ganyan. Kaya ko, na ibigay ko ng napakaganda, Opo. na i-present ko ng napakaganda yung homily ko. Tapos, proud na proud ako minsan sa sarili ko. Opo. Mm. Pero, there were times na yung pag nangangamote, sorry for the term, pero Opo, nangangamote oo, ako, oo. dry na dry. Oo. Ang aking homily dahil hindi ako nakapaghanda. Parang walang inspiration na dumating sa akin. Pero alam po ninyo, after na mangumote ako sa homily ko, after the mass, may lalapit, Father, I was so touched with your homilies. Napaiyak po ako. Niloloko niyo ba ako? Opo. Ay, ngamote na nga ako. Pagkatapos kung kailan pa ako na parang walang kwenta yung homily ko, ay doon pa yung maraming nai-inspire. Ang ganda, Father. Na andoon ng Diyos. Hindi na ako. Oo, yun. Diyos na ang ano. Ang gumagalaw. So ano? yun yung sa palagay ko Malaking, ay ano napakalaking bagay. na hindi talaga ako. Opo. yan. Yes. So, wala akong dapat ika-proud, ikapagyabang. Dahil yung mga bagay na natatouch yung mga tao, ay yung mga bagay-bagay na dry ako at kamote ako. Wow. Yun nga lang siguro akala natin talagang dry na dry. Pero Opo. it is the Holy Spirit na Yes. gumagalaw, nag-inspire. Imagine, napaiyak pa. Kung minsan- Para sa iyo, sabi mo dry na dry. Kung minsan, quote and quote, parang, ini-insulto niyo ba ako? Parang di mo na sarcastic mo yung yung comment na naiyak siya. Pero deep inside my heart is si God. Opo. Si God, the Holy Spirit. Yeah. Pero napakaganda, Father, hindi ka talaga always iniisip mo si God. Kahit na with all your achievements, ang award na natanggap mo sa book mo, pero talagang para sa'yo, nandyan palagi si Lord. Oo. Na siya talaga ang gumagalaw. So parang instrument. At saka gift, kung sa bagay gift, ang writing is a gift. Yes. Gift din niya yan na at least nagamit mo. Na-discover ni Father. Discover. Lumabas ng pandemic. Pero yung hindi career hindi ko Opo, kina-career totoo, Parang nag-e-enjoy lang ako po. Yes. Nag-e-enjoy lang po ako. So yun. Kaya siguro effective, Kasi Opo, parang wala kang oo. effort. Yun. Enjoy lang. Enjoy, no? Tsaka wala kang pressure, Father, na parang I will write this so that parang gusto ko Award. mag-award to or what. Pero talagang out of your desire to share. Overflowing, no? Yeah, Overflowing yung ito na. pong book, itong mga book na to. Opo. Bakit nakasama Bakit sa nag-award? final, bakit nagkaroon ng Nag-award ka? award. Pagkatapos nakita ko yung halimbawa, inspirational pa. Pagkatapos nakita ko yung criteria Opo. na para mapasama sa inspirational award na category. Puro stories yung about life talaga naman galing naman sa akin dahil po yung parang convert ko lang sa writing. Opo. Ayun yun po ang dumating pero hindi ko sinasadya na ganun pala talaga. Oo, hindi sinasadya. Kumbaga talagang it's really God's will at project talaga niya na magkaroon ng ganitong klaseng libro at nagamit niya po yung mga experiences ninyo. At naging maligaya. Ayun ba talaga. Happy. Happy po kayo sa nangyayari. Sabi, Opo. achievement, oo. Thanks be to God na at least nagagamit mo yung Father, ang siguro ang dahilan din kung bakit effective ang book kasi God is in the story, part of the story. Always si God nandyan. Kahit na day-to-day ordinary events of life, pero nandyan talaga si God.
Father, can you share lang, top of mind, na biglang isa sa mga stories dito na pumasok sa isip mo ngayon na pwede mong maibahagi? Meron ka bang parang favorite story dito sa mga naisulat mo? Yung talagang, sa dinami-dami ng mga kwento mo dito, Father. Siguro, ang favorite ko dyan, yung first story Ay, ito, ko dyan. yung, ang ganda ng title, Father Pinagsakluban. Pinagsakluban ng langit at lupa. Bakit ito, Father? Parang vocation story mo yata, Oo, to, Father. vocation No? story Sige ko nga, yan. Father. Share Langit ka at nga. lupa. Oo, pinagsakluban talaga. Kasi, papasok ako sa seminaryo dati. So, since ako yung eldest, parang may inaasahan sa akin yung tatay ko. And then kumuha ko ng exam, nakapasa. Tinatawag na ako para pumasok sa seminaryo. Hindi nila alam kasi na kumuha ko ng ng exam sa seminaryo. So nakapasa ako, and then pinapupunta na ako sa seminaryo, and then doon pa lang ako nagpaalam sa sa parents ko. Oo. Tapos kinakailangan ko ng mga documents, Oo. birth Marriage certificate, Oo. marriage certificate nila, ganyan. Ayaw ibigay. Ay, hala. Kinandado yung yung box na yung cabinet, no. Ala, nakalak. Tapos sabi ko, paalis na po ako bukas. Ganyan, Oh my no. God. Tapos sabi ng father ko, kapag ginawa mo yan, kapag pumasok ka dyan, kahit 5, hindi kita bibigyan. Hindi ka makakatanggap. Kahit 5, hindi ka makakatanggap. Wow. Ano na ako, ganyan. Ang kayamanan nila, Kaya lang, inisip ko nilang, wala ka naman talaga ibibigay. So, diretso ako. At talagang pinanindigan niya. Hindi talaga ako binigyan kahit magkano. Hindi talaga ako sinuportahan. Oh, siya. Gan- Hanggang makatapos ako for almost Grabe, 11 years. Father. Oo. Ay, talaga? Oo. Wow. Paano yung Pero pag umuwi nag-uusap ka for naman vacation? kami. Nag-uusap Ah, naman kami. Pero talagang walang support. Allowance. dinikis ako. Walang allowance. Wala. Grabe. Pagkatapos, tinupad niya yung sinabi niya. Kaya nung naging pari ako, Hindi mo. More than 5 pa binigay mo. ako yung nagsalita ako, nagpasalamat ako. Sa ordination. Kininto ko yun. Alam po ninyo, nung pumasok po ako sa seminaryo, sinabihan ako ng tatay ko na wala daw akong matatanggap kahit 5. Kaya ngayong pari na ako, Daddy, ito sasabihin ko sa'yo, kahit 5, wala kayong matatanggap sa akin. Pero that was just a joke. So, nagtawa lang. Pero yun ako, talagang, Pero ang ako, dire-diretso po. Ang galing mo, Father. Desidido ka talaga at such a young age na gusto kong magpare. Di ba? Ang galing. Father, konting backstory. Kasi sabi Oo. mo, twice ka na-reject kasi gusto mo Sa mag-altar kasal. server. Oo. Pero paano po kayo nakarating sa seminary? Naging altar server din po ako. Eventually. Tumangkad-tangkad ng kaunti. Uh-huh. Pasang-awa. Uh-huh. Pagkatapos po, meron akong kasamahang sakristan. Sabi ko, nag-usap kami na magpapari kami. Ngayon, sabi nung parish priest namin, high school muna kayo. Kasi elementary. High school muna kayo. Di nag-high school. Napabarkada, ganyan. Then, nakapag-college ako ng 1 year. And then, na-realize ko. Sabi ko, oo nga pala. Magpapare nga pala kami nung sakristan. Hinahanap ko yung dati kong kasama sa sakristan. Pagkatapos nung dati ko, di ba magpapare tayo? Hindi, ikaw na lang. May girlfriend ako eh. Sabi niya, may girlfriend. Di ako. Yun. Tapos, tuloy-tuloy Tuloy-tuloy na naman po. talaga. Oo, And tuloy-tuloy naman po. 22 years. Oo, na ngayon, 22 na. Eto Magka 23 na.
So, yun po. Ang galing, Father. Ayan. Pero Father, again, vocation story ito. Ah. Was there a time in your seminary life na gusto mong mauwi na lang ako? Nanghihinayang ako sa Yun nga po mana na... Yun nga po ang ano ang grace doon. Aha. Yung grace doon, mas marami pang matalino sa akin, mas marami pang banal sa akin, mas marami pang mabait sa akin. Pero ako yung nagtagal. Mhm. Although ang advantage ko lang siguro sa kanila, medyo pogi ako sa kanila. Yun yata talaga yun, Father. Medyo pogi. But, hindi, joke lang yun. Sorry po. Oy, pero hindi naman talagang pinipili ni Lord. Oo, Ang the hindi best yung... talaga. Pinipili So, mas magaling sila. Pero, ang grace doon ay, bakit nag-enjoy ako sa seminaryo? Mhm. Grasya talaga yan, Oo, Father. grasya. No? Sabi ko nga, minsan nagbigay ako ng message doon sa isang nag-anniversary na pare, no? Sabi, nung seminarista tayo, ay grasya talaga ang makatapos sa seminaryo at maging pare. Kailangan talaga natin ng grasya doon dahil kahit matalino tayo, ganyan. Hindi naman talaga yun ang nagiging pare. Pero sabi ko, ang manatiling pare ay mas malaking grasya Opo. sa Diyos. At ang maging tapat na pare ay talagang yun ang the best grace na matatanggap ng isang tao na katulad namin. So yun. So grasya talaga nung nasa seminaryo ako. Hindi ko ina-expect. Talagang nag-enjoy po kayo. Mm-mm. At parang, go ahead. Dati, gusto, yung bang, sabi ko, oo, seminaryo ba ito? Bakit may nagbubugbugan? Bakit mayroong mga, kung magsalita, parang kanto-kanto? Inaalala ko yung parish priest ko, nasabi sa akin, Reggie, kung akala mo sa seminaryo ay langit, huwag ka lang tumuloy, impyerno doon. At kung akala mo na ang kasama mo ay mga anghel, mga demonyo na then na-realize ko, nung bago pa lang, nagtataka ako, ba't kayo itong mga ugali? Napaka-bully. Kaya nung... Nakipagsuntukan ka rin ba, Ay, hindi Father? po. Nasuntok ka ba, Father? Hindi po. Malaki na pa nun. Matangkad na si Father. Kaya nung nabubuli ako nung mga higher year. No? Sabi ko nga, ganun talaga sinabi nung kura paroko ko. Kaya nung higher year na ako, ang tingin ko lang sa sarili ko, ako na yung demonyo. Grabe. Si Mga Father na bully. yung Kasi ako na yung higher year. Oo nga. Pero ang ganda, grace, Father. Grace. Talagang grace kasi 'di ba sabi niyo po kanina parang yun nga that grasya that you stayed and you enjoyed your seminary life. Tapos naging pare po kayo pero ang pinaka-importante ay yung manatili na pare. At yung pananatili na yan ay yung araw-araw na pagiging pare mo, 'di ba, Father? So back to really the essence of the book is really finding God in the ordinary life, 'di ba? In your everyday life. And siguro yun po talaga yung naging secret din, Father, ng inyong fruitful priestly ministry. And siguro sa ating mga viewers din po, no? For us to really have a fruitful and living, breathing relationship with the Lord is really finding Him in our everyday life, di ba, Father? Di ba? Na talagang... And in ordinary things, ordinary people. Meron na ba, Father, na pagkakataon na parang yun nga, sa sobrang ordinary niya, parang talagang nagulat ka or unexpected that you received a certain parang insight or transfiguration moment from an unexpected person or unexpected circumstance. Na parang kunyari, parang bad trip na kayo sa pangyayari na yun or parang may tao na parang galit na kayo or something. May mga ganun po bang instances? Maraming ganun, pero what I would like to share is yung bang ako mismo yung napapahiya dahil sa mga pinakita sa akin.
ng tao. No? Diba, tinuruan ako about faith. Tinuruan ako to be a loving person. Ganyan. Halimbawa kasi, halimbawa, when we were in Siquijor, namimili kami ng mga gagamitin namin sa palengke, no? Namimili kami ng mga kakainin namin. So, meron kaming dalang sasakyan na open. And then, yung lahat ng binili namin, inilagay namin doon. So, multi-cab, alam niyo yung multi-cab na napaka-open. Kasama namin yung residente ng Siquijor. Dalawa sila, mag-asawa. Tapos, meron kaming nakalimutan na bibilin pa. Sabi niya, sumama kayo. Kaming dalawang pari na, sumama kayo. Dun sa dalawang, sa mag-asawa na taga Siquijor. Ay, hindi, dito na lang po ako, iiwan ko, baka mawala itong mga pinamili natin. Sayang naman, kasi ang daming tao. Opo. Ay, sabi nung mag-asawa, Father, walang mawawala dito. Walang mawawala dyan. Dito sa Siquijor, wala. Walang mawawala yan. Walang gagalaw dyan. So, hindi. Iba naman panahon ngayon. Ganyan. Tawag sabi, Father, sumama na kayo. Kung mawala Baka kailangan ng iba. Hindi naman po. Basta sumama kayo. Pagkatawa, sabi, wala po dito nawawala. Sa mga kahit iwan nyo po dyan. Meron din mga nawawala pa minsan-minsan kapag meron pong mga taga-ibang lugar na dayo dito. Katulad po ninyo, taga Laguna. So sila po yung nag-iingat sa inyo. Ganun pala. Baliktad. Sige na nga. Ganyan. So mama, after 30 minutes, binalikan namin. Nandyan. So, bakit ganun yung ko? Opo. Di na sila napakasimpleng tao. Pero ako yung walang tiwala sa aking kapwa. No? Ganyan. Or kaya naman, yung isang beses nung nasa kasama ko yung mga youth, pumunta kami sa Mindoro, sa mga Mangyan community. And then, ang haba ng nilakad namin pabundok, ang init-init. So, nagpahinga kami sa isang lugar na malilong. May nakita kaming mga bayabas. Sa sarap, mga hinog na. Mga kasama ko ay mga taga-Lagunang kabataan. And then, sinabi namin, pwede ba kumuha nun? Sarap po ang dami niya. Sige po, sabi nung Mangyan. Meron kaming guide na Mangyan sige po, kuha po kayo. Kain. Nasarapan. Alam ba ninyo yung ginawa ng mga kabataang taga-Laguna? Kinuha naglagay sa Imbis na kain lang. Nagbaon. Baon. Lagay sa bag. Tapos sabi nung Mangyan, ay tama na po mga kuya, mga ate. Kasi po, meron din pong katulad po ninyo na naglalakbay pagkatapos kapag nagugutom, meron po sa daring makukuha. Kapag kinuha po ninyo lahat yan, kawawa naman po yung mga ibang naglalakbay. Wala po silang makakain. Kunin So lang sabi ang ko, sapat. taga-Laguna naman. Shout out po sa mga taga-Laguna dyan. Shout out sa mga taga-Laguna. Tsaka yung mga kasama ni Father sa Mindoro. Kasama ni Father. Nakakahiya. Biro niya ang nagturo sa akin. Yes. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Grabe, Father. Samantalang ako, ilang taon nag-aral. And yet, isang Mangyan na magtuturo sa akin. Grabe. Na maging generous din sa iba. Alalahanin ng iba. Opo, no. Di ba? So yun. Grabe. Kung wala ka agad reflection yun. Opo. Wala namang kakain. Mga feeling entitled. Opo, Ayun. totoo. Diba? Oo. Kaya napakahalaga talaga ng mga bagay-bagay na ordinaryo. Ordinaryong tao, may tuturo sila sa akin. Oo, totoo. Kaya share ko lang story ko, Lord. Yes. Share ko lang. Father, ano po kaya ang lesson na gusto mong ipaabot sa mga readers mo? Yun, yung kasimplihan, kaordinaryuhan. Ordinary. Di ba ganun din naman talaga ang Panginoon? No? Nagkatawang tao siya,
Yes. Ilan lang yung nakakilala. Minsan nire-reject pa. Pero Panginoon yun eh. Na andun yung Diyos eh. Diyos yun eh, Diyos. So sa mga ordinaryo nating mga pag-uusap, mga ordinaryo nating mga experiences, Nandyan si Lord. nandyan si Lord. Nandyan si Lord. Kahit nagsosolo ka, nandyan si Lord. So, talagang nagkatawang tao siya at kahit nang umakyat siya sa langit, ang spirito niya ay nananatili sa atin. No, hanggang ngayon, hindi tayo nababayaan. Kaya nga, kahit yung simbahan natin, di ba? Hanggang ngayon, ay naglalakbay pa rin at hindi kailanman iiwan yun ng Diyos. Dahil hindi iiwan yun ng Diyos, naandyan ang Diyos lagi. Wow. Yun yung sa mga stories ko, lagi kong hinahanap ang Diyos at lagi kong natatagpuan din ang Diyos. Kung kaya't yun, yung message ng Yes. libro. Wow, grabe. Maraming salamat Share po. ko lang. Sorry, thank you very Share, much, ang daming Father. na-share ni Father. At saka parang medyo bitin yung ating kwentuhan, Oo. Father. Yes, oo. Kaya abangan ka ulit namin, Father, pag lumabas na yung yung Yes, volume 3. And Father, gusto mo pong i-invite ang ating mga viewers na tangkilikin po o kumuha ng kopya ng inyong dalawang libro. Share ko lang, Story ko, Lord. Gusto Okay. niyo po silang i-invite. Para po sa mga taga-Laguna. Para po sa ating lahat, dito, nationwide, ganyan, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lamang basta makabili kayo ng libro na ito na para sa akin. Maganda. At nakakatuwa, no? Habang natututo ka, nag-enjoy ka pa, tumatawa ka. So, yun yung libro ng share ko lang, Story ko, Lord. At sana gusto kong ibahagi sa inyo ang mga karanasan na ito na kung saan ay ma-mirror din ninyo, makapag-reflect tayo na ang Diyos ay laging nasa sa atin, anuman ang mga katatayuan natin sa buhay, ay lagi hindi tayo iiwan ng Diyos, laging gumagabay sa atin ang ating Panginoong Diyos. Amen. So, lahat ng stories diyan ay meron din kayong stories sa Yes. inyong buhay. Yes. At Amen. let us find God in our experiences and to the people na namimit natin araw-araw. Yes. Hindi hindi kung kailan. Hindi lang Sunday. Araw-araw. Hindi lang Oo, Sunday. ayun. Wow, thank you so Yeah. much, Father. Thank you. Father Sister Red, Red, Reg. saan ba nila Gina, makuha yung Sister libro na yan? Yes, ayun na nga, Sister Gina. Of course, matatagpuan niyo po ang book ni Father Reg or Parej sa lahat ng Paulines Media Centers all over the world. Philippines, but we ship all over the world. Kung nasaan mang partek po kayo ng mundo, may ipapadala po natin ang libro ni Father Jan. At syempre, dito po sa Philippines, you can get this by sending us a message, Paulines Publishing House. Tapos, nandun din po kami sa Lazada by searching, you can search us Paulines Publishing House, and you can also visit our website, store.paulines.ph. So, wala pong ligtas kahit saan po, kahit text, tawag, PM, nandyan po you can order a book. Give this as a gift to yourself, to your loved ones. Talaga pong maraming mabibless itong book ni Father Reg. Okay, Father, ang dami nating natutunan ngayon, ano? Thank you very much. And lesson learned. Every life has a story. And every story, God is there. Oo. Yeah. Ordinary events of life. Nandyan talaga si Lord, presensya ni Lord. O katulad ni Father Reg, si Lord talaga ang nagagabay sa kanya every day of his life. Now, Father, kindly lead us into prayer na sana itong mga nakikinig ngayon sa atin o yung mga nagbabasa na yung book, mabibless din. Could you lead us into prayer and blessing? Loving Father, thank you for sharing your life with us.
continuously ask you to be with us each day. And as we manifest your presence, may we learn new good things about life, for we grow daily each time you lead us to the path of holiness. May we find wisdom as we serve you in our brothers and sisters. Bless us each day, Father. We ask all this through Christ, our Lord, who lives and reigns with you, with the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. So thank you very much, Father. And this has been another episode of Pages and Beats. At abangan niyo po kami next episode, lalo na yung next book ni Father. Until next Book time, 3. Yes. keep exploring stories, rhythms, and faith. All in one beat. This is Pages and Beats. Dito sa Pages and Beats, the vibe is so real. Where stories meet rhythm, ramdam mo the feel. No cap, ang ganda ng bawat flow. In this space, let your soul just grow. Pages and Beats, we're vibing right now. Sa bawat kwento, it's giving us light. This is Pages and Beats with the daughters of